Ang mga boses ng kalayaan, pinatahimik. Ang mga pluma ng katotohanan, walang bahid ng imig. Ang mga puso ng mamamayan, puno ng pagdurusa at pag-aalinlangan. Ang batas militar, isang bakal na kamay na sumakal nga ba sa demokrasya? Yes, that is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. I sign Proclamation 1081, placing entire Philippines under the martial law. Noong 1970 pa lamang ay kumakalat na ang mga usap-usapan tungkol sa mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos. Noong mga panahong ito, kahalal pa lamang ni Marcos sa kanyang ikalawang termino bilang presidente ng Pilipinas. Ngunit dito ay nagsimula na rin magsilabasan ang mga espekulasyon at usap-usapan na pinaplano na ni Marcos kung paano niya mapapanatili ang kapangyarihan at ang kanyang posisyon maging ang kanyang impluwensya sa bansa. Na kung saan ang kanyang unang plano ay gawing parlamentaryo ang sistema ng gobyerno. Na kung hindi na siya pwedeng maging presidente, ay pwede pa rin siyang manungkulan bilang isang prime minister. At ang kanyang pangalawang plano naman ay ang pagdedeklara ng martial law. Sa taong 1970 ay mas lumaganap pa at nagkalat ang marahas na iba't ibang protesta laban sa gobyerno ukol sa iba't ibang isyong kinakaharap ng mga mamamayan at ng bansa. Ngunit sa halip na reforma, dahas at katakot-takot ng brutalidad ang naging sagot ng gobyerno. Noong Setyembre 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon bilang 1081 na nagdeklara ng batas militar. Bagamat may petsa itong Setyembre 21, 1972, itinatag ni Marcos ang Setyembre 21 bilang National Thanksgiving Day. Bago ito, may mga ulat na nagpapakita ng lihim na plano ni Marcos para sa batas militar. Isang halimbawa nito ay ang pagbanggit ni Senador Aquino sa Oplan Sagittarius noong Setyembre 13, 1971. Noong Agosto 21, 1971, isang pambobomba ang nangyari sa Plaza Miranda na ikinasawi ng maraming tao, kabilang ang mga miyembro ng oposisyon.
Ginamit ito ni Marcos bilang justification sa pagpapatupad ng batas militar at inakusahan niya ang mga kalaban ng gobyerno na may kinalaman dito. Sa talaarawan ni Marcos noong Setyembre 14, 1972, ipinahayag niyang itutuloy niya ang deklarasyon ng batas militar. Ayon kay Marcos, ang batas militar ay isang hakbang para sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. Bukod rin sa mga dahilan na ito, nagdeklara ng batas militar si dating Pangulong Marcos upang siya ay manatili sa kapangyarihan. Ginamit ni Marcos ang di umano'y ambush kay Juan Ponce Enrile noong Setyembre 22 bilang dahilan para ipatupad ang batas militar na kalaunan ay pinabulaanan dahil dito ipinataw ang curfew, mass arrest at censorship kahit na may takot patuloy na lumaban ang mga mamayan laban sa pamahalaan. Ang martial law o ang batas militar ay ang pansamantalang pamamahala ng militar sa lahat ng gawain o aktibidad ng bansa, lalo na kapag panahon ng gyera o hindi kaya ay panahon ng emergency o malaking kalamidad kung saan hindi umaandar ang kalayaang sibil. Ang batas militar sa Pilipinas na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos mula 1972 hanggang 1981 ay nag-iwan ng malalim at pangmatagalang marka sa bansa. Ang takot at kawalan ng hustisya ay naging matinding karanasan para sa maraming Pilipino at ang mga epekto nito ay nararamdaman pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sino mang sumalungat sa Administrasyong Marcos? Gising kayo! Yata mo titigil ko mga to ah. Tara na! Mapalitan na lang namin kayo. Hindi kayo sa amin. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtatanggal ng martial law ay ang tumitinding lokal at internasyonal na presyon laban sa pamahalaan. Sa loob ng bansa, ang mga protesta mula sa oposisyon at iba't ibang sektor ay lumakas, habang sa pandaigdig, naharap si Marcos sa kritisismo mula sa mga dayuhang pamahalaan at organisasyon. Ang pagbagsak ng ekonomiya at tumitinding utang ng bansa ay isa ring salik na nag-udyok kay Marcos na baguhin ang kanyang imahe upang makakuha ng suporta mula sa ibang bansa. Bagamat tinanggal ang martial law, nanatili ang kontrol ni Marcos sa pamamagitan ng mga mekanismong legal at politikal na nagpanatili sa kanyang kapangyarihan. Magandang umaga po ate. Ano po ang pangalan nyo? Nicole po.
May tatanong lang po sana ako patungkol po sa batas militar. Unang tanong po, sang-ayon o disang-ayon po ba kayo na maibalik ang batas militar at bakit? Hindi po, kasi po alam naman po natin kung ano yung nangyari nung martial law dati. Marami pong namatay, maraming na-torture, pati maraming mga kinulong kahit wala naman silang wala silang ginawang masama. Pangalawa po, sa tingin niyo po, ano ang natutunan ng bansa mula sa nangyari noong panahon ng batas militar? Yung pumili ng tamang leader. Kaso parang hindi pa ata masyadong kailangan nating mas lawakan natin yung pagpili ng hinahalal nating leader. Hindi yung basta-basta lang na may kapilidong dating mga ganon. Okay. Thank you po. Good morning po. Ano pong pangalan? Ako po si Lester po. Ano pong section? BSIT 1H po. We are from HRM1B and tatanungin lang po kayo namin ng 2 questions about martial law lang po. And number 1 is, sang-ayon o di sang-ayon po ba kayo na maibalik ang martial law and bakit po? Sang-ayon po ako na may balik po yung martial law sapagkat dito po napanatili yung kaayusan during those days, and siguro ngayon po kasi na parang nagkakaroon din po tayo ng mga problema, mga ganyan, mga nakawa, ganyan, mga kahirapan po. So sa tingin ko po baka pwede po natin may balik yung martial law para lang naman po sa akin. Okay po. And the number 2 is, sa tingin niyo po, ano po ang natutunan ng bansa mula sa martial law? Sa tingin ko po ang natutunan ng martial law sa bansa natin is kung paano po kung paano po kung paano po mapanatili yung kaayusan, ganyan, at kung paano po mag-stay sa mga tahanan natin, at kung paano po tayo makihalubilo sa mga pamilya po natin. Yun lang naman po siguro yung natutunan po natin during those days po. Thank you po. I'm Lecturer Ivan Cortez. I'm a university instructor from Cavite State University, Carmona Campus. Meron lang po akong itatanong sa inyo kung sang-ayon po ba kayo or hindi sang-ayon sa na maibalik po yung martial law at bakit? Martial law in its broadest sense, according to the 1987 Constitution, is being implemented for first if there is public disorder, if there is lawlessness in the land, kung merong immediate need for implementing or for suspending writ of habeas corpus because of rebellion. And today, there's no such thing as that. So parang I don't see any connection or any importance of declaring martial law again today. Ito po yung second question ko. Sa tingin niyo po, ano po yung natutunan ng bansa mula sa martial law? Ano yung natutunan ng bansa mula sa martial law? Ni Marcos? To be honest question, honest opinion? Yes po. Wala. Because if we learned from history, Ferdinand Marcos Jr., the namesake of the late dictator, or the namesake of Bongbong Marcos, we will not have another Marcos in Malacanang. Kung natuto ang Pilipino sa kasaysayan, hindi lamang sa panahon ng batas militar, pero sa serye o sa panahon kung saan nagkaroon ng mga leader na corrupt, magnanakaw, mamamatay tao, wala sana tayo ngayon sa kung saan ang presidente natin isa na namang Marcos. Tandaan natin, Proclamation number 1081, that was the proclamation by Ferdinand Marcos Sr. that brought about martial law in the Philippines. It was really implemented not because there is public disorder, not because there is anarchy in the country. It was implemented because Marcos wants to prolong his stay in power.